Mga kabayan, bigyan po natin ng komento. Itong sinasabi na naman ni Bersamin. Actually, hindi na po ito bago, mga kabayan po natin, na aarestuhin ang mga kalyado ni President Duterte kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Hindi na ito bago. Noon pa man ay sinasabi nila na isasama na sa pag-aresto kay President Duterte gamit itong warrant ng ICC, itong mga kaalyado, lalo-lalo na po itong si Senator Bongo at si Senator Bato. Of course, yung mga dati pang pulis, no? Ang inaakusahan na involved daw po sa D.O. Manoy AJK. So, ito nga, simula pa lang nung administrasyon ni Marcos Jr. ay pinag-iinitan na nila itong AJK at lalo-lalo na nung bumabanat na po itong si President Duterte sa anomalya, yung pagbinta ng ginto, ang Maharlika Investment Fund na walang napapatunguhan, yung PhilHealth, yung mga blanco sa bicameral report, yung pagiging bangag ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya na matagal nang hinahamon ng taong bayan na sila po ay magpa-hair follicle. So lahat yan, ang sagot nila ay kailangan makulong ang mga Duterte, mga allies, and of course, hindi maging presidente si Vice President Sara pagdating ng 2028. Kung tinawag po ni Claire Castro na propagandista daw po yung mga nagpakalat nitong police report ni Liza Marcos, sila po is masyado namang propagandista at ang kanilang focus ay sirain talaga ang imahe ng nakaraang administration. Okay, so ito po napahayag is galing kay Bersamin, mga kababayan po natin. Malinaw na talagang mukhang may niluluto na naman sila para mapagtakpan pa itong anomalya ni Liza Marcos. Hindi pa sila kontento dito po sa mga nawawalan sa bungero na gusto nila i-connect sa AJK. Ngayon, may bago rin silang pakulo na paimbestigahan nila yung Dolomite, no? Dahil sa sinasabing ito daw yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha sa Maynila. Alam mo, yung may flood control tayo na 5,500 pero hindi po nila hinahanap yan, mga kababayan po natin. And sa pag-alis ni Bongbong Marcos papuntang Amerika, nakakapagtaka, no, at himala kung bakit hindi sumama po itong si Liza Marcos. At ang hinala ng iba, inauna na daw po sila dahil may inaasikaso po sila. Kung ano man ito ay hindi naman ibinigay na detalye yung nagpo-post na isang dating journalist na sinasabi nandun na talaga si Liza Marcos sa Amerika. Kaya hindi na nagpakita dahil pasikrito lang ang kanyang biyahe. Anyway, kung totoo man yan, kung ano man ang kanilang inaasikaso, sana sila po ay mahuli sa kanilang mga kasinungalingan at kalokohan na ginagawa. Ito mga kababayan po natin, kasama po itong sinasabi natin mga smoke screen. Kasi gumawa na naman ng isang proposal ang isang kongresista na imbestigahan daw po ang Dolomite, no? Na may budget na mahigit 300 million. Pero yung 5,500 flood control na ginastusan ng kalahating trilyon o 500 billion ay hindi nila inimbestigahan. So, walang pinagkaiba rin yung mga ganitong klaseng strategiya, no, diversionary tactics. Kumbaga, hindi na nila ginagawa yung trabaho nila, abay, naghahanap pa sila ng masisi. Kasi yung ganito klase mga investigation na imbestigahan mo yung Dolomite Beach dahil sa baha, pero yung flood control, hindi mo imbestigahan. So, anong tawag dyan? No? Pipili ka lang sa iimbestigahan dahil pwedeng masisi sa nakaraang administration. Ganon yan. So, bakit yung 5,500 flood control ayaw nila imbestigahan? So, may ano dito, may kababalagan po silang pinaplano. And kung titingnan natin, no, parang parang planado. For example, dito sa Dolomite, no, una nagsalita po yung MMD na may baha. O nagkipag-coordinate sila kay Mayor Isko. Binuksan yung floodgate. Siyempre, dadalo yung tubig dahil binuksan. Yung problema po ay hindi dumaan sa tamang proseso yung tubig. So, paglabas niyan, diretso sa Dolomite, dudumi. So, parang gusto nilang sirain yung Dolomite Beach, mga kababayan natin. And after that, no, may naglabas ng resolution na sinasabing dapat paimbestigahan itong Dolomite dahil sa baha. So, yan, issue ng Dolomite. Yan yung kanilang ginagawa. And now, no, missing sa Bungeros, linking to previous administration. Then after that, naglabas sila ng kanilang sinasabi na pwedeng arestuhin daw si Senator Bato kung lumabas yung warrant ng ICC. And kasunod dyan ay mag-iimbestiga din naman ulit, no, itong si Bini Abante patungkol sa mga missing sa Bungero dito sa kanilang Quadcom. So, makikita mo, talagang pinaplano nila
kung paano na step by step nasirain ang mga kalyado ni Presidente Duterte. Pero ako naniniwala, mga kababayan, na yung taong bayan ay nagmamasid lang, nagmamanman lang. Hindi naman siguro bobo yung 112 million, no, na mga Pilipinos para payagan na lang sila sa kanilang mga kabraskugan, no, tarantaduhan, kalukuhan na ginagawa ngayon. And now, after sumabog naman, after sumabog itong issue naman ni Risa Tanas, no, itong sa Amerika, mga kababayan natin, ang bilis din nilang i-debunk, no? Ang bilis nilang parang plansyahin. Unang-una, syempre, 3 months or 4 months ago halos, no, yung nangyari yun. Never nila sinasabi na hindi kasama sa entourage itong si Tantoco. Pero nung lumabas na yung issue, sinabi na nilang hindi kasama sa entourage. Syempre, may mga mas matalino, kung matalino sila, na nagpalabas ng video na nakipagkatahan na I will survive, I will survive, pero siya ay hindi nakasurvive, no? And sinasabi na sa police report, nandun yung pangalan ni Risa Tanas. Pero, yun nga, sinasabi nilang fake yun. And alam naman natin, lahat ay pwedeng ayusin, lahat ay pwedeng dagdagan, lahat ay pwedeng bawasan, depende kung kaya mong bayaran. Kumbaga doon sa press con ni Claire Castro, ganoon lang po siya kakumpiyansa. Kasi alam niya, no, na posibleng nahilot na o naplansya na itong police report at hindi na idinagdag itong karugtong, no, na para matanggal yung pangalan ni Liza at iba pa na naka-associate or involved dito po sa kaso ni Tantoco, mga kababayan po natin. And then, nagsilabasan na naman ito mga kongresista. Sabi ng ibang kongresista, no, hindi nila nagustuhan itong fake news na pinapakalat against kay Liza Marcos. And then, kakasuhan daw po yung mga nagpakalat nitong balita. Alam mo, supposed to be, instead na kasuhan nila, mga kababayan, pwede naman sila maglabas ng report, no, or investigation talaga, at ipakita nila yung mga litimong dokumento na magpapatunay na wala si Liza doon or hindi involved. Pero syempre, hindi nila nadideny na ito po ay may kinalaman sa overdose sa paggamit ng illegal na pulburon. And of course, yung asawa niya, kasama niya, nakasama sa Manila International Film Festival. Kaya isang malaking kalukuhan at kasinungalingan ang sasabihin ni Claire Castro na hindi kasama sa entourage. Itong si Mr. Tantoco. And ito, puntahan natin itong isang maliit na balita, mga kababayan po natin, bago tayo magtapos, no? Sabi ni Lanao del Sur 1st District, Sia Alonso Adjong, no? Itong si Martin Romualdez daw, hindi nagpipress con, tahimik lang. Ganun talaga, tahimik. Bakit pa magpipress con si Martin Romualdez? Iputang ina, ilang kayong mga kongresista dyan na tumatayong tagapagsalita niya. Mayroon pa siyang Bini Abante. Mayroon pa siyang prosecutor's spokesperson. Mayroon pa siyang mga pink dilaw at komunistang mga tagapagsalita. So bakit pa siya kailangan magsalita? Kasi ito yung nakikita niyang paraan na lalabas na may linis sa kanyang pangalan, hindi siya magsasalita. Pero ang umaatake, yung mga nagsalita, yung mga lipores, kagaya nitong si Sia Alonso. So walang pinagkaiba. Dahil alam naman ng taong bayan kung sino yung principal nyo, kung sino ang amo nyo, kaya kayo umatake sa mga Duterte. Diba? So, kahit hindi magpo-press con si Martin Romualdez, pero alam ng tao ang kanyang mga galawan, yung mga budol, no? Mga ipal na galawan, mga kababayan. Okay? So, ito po, abangan natin ito, ha? At ako naniniwala na hindi na papayag itong mga Pilipino na magkaroon pa ng isang Pilipinong aarestuhin at ipapadala sa dahig, mga kababayan natin. Ang tapang-tapang nila, ang galing-galing nila magsalita na sila ay pro-Pilipino. Sila ay hindi pro-China, no? Nakakahiya daw na sinisiraan si Liza Marcos. Pero hindi po ba sila nahiya na ipinakulong lang Presidente Duterte na hindi dumaan sa tamang proseso? Ngayon, tinatakot na naman nila yung mga Duterte supporters at ang susunod nila ay si Senator Bato de la Rosa. Abangan natin yan at hindi tayo titigil sa pagsalita hanggat hindi po nagkaroon ng matino at malinis na panggobyerno, mga kababayan natin. So maraming salamat and God bless po sa atin.